Hi guys! Welcome back to another vlog. Makikita nyo naman na nandito pa tayo sa bahay natin and nagpre-prepare na naman tayo for our next travel series. So alam nyo na, abangan nyo na yung mga next videos natin dito sa ating next destination. Quick story time lang. So itong trip natin is 1 year ahead talaga natin binook. So binook namin to ng sisters ko mga November 2024. So talagang planado na namin to. And this is something that we really look forward to end the year of 2025 sa ating mga trips. So saan ba tayo pupunta exactly? So we are going to Europe! Kita nyo naman na pag Europe talaga kailangan mahaba ang planning kasi maraming consideration, may mga visa, processing, and all of that. So even yung mga hotels namin, binook namin ahead of time. So ganun talaga yung preparation na kailangan for this. So where exactly in Europe tayo pupunta? So later we'll be landing sa ating first country, which is Italy. Bukod sa Italy, may isa pa tayong country na pupuntahan. So katabi lang niya halos. So we'll just take a plane doon sa next country natin, which is Spain. So matatanong nyo bakit dalawa lang, Italy and Spain. So for this trip, actually gusto namin talaga na mas relax, mas chill, and mas marami tayong ma-cover. And ako personally, ito talaga yung top 2 countries sa Europe na gusto kong puntahan when it comes to food. Syempre magtutour pa rin tayo, ganon. Pero alam niyo naman kung nanonood kayo ng vlog ko, kasama na rin talaga ang food trip sa ating itinerary. So, abangan nyo na lang yung mga next upload ko tungkol dun sa yung pagland natin sa Italy and yung mga pupuntahan natin. For this vlog, actually, gusto kong mag-focus sa ating overall experience flying business class with Singapore Airlines. Ayan, so isa rin to sa sobrang na-excite ako kasi na-book lang natin tong flight natin for only 2,700 pesos. So imagine niyo ito yung flight natin from Manila to Singapore and Singapore to Rome, and including na rin yung pabalik natin from Barcelona to Singapore and Singapore to Manila. So for only 2,700 pesos, magsasakay tayo ng business class. So abangan nyo na lang later kung paano natin to na-book. Hi guys! Ayan, nandito na tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. So kakatapos lang natin magbayad ng travel tax. So ngayon hahanapin natin kung saan yung counter ng Singapore Airlines at magche-check-in na tayo. So actually na-notice ko lang dito sa NAIA Terminal 3. Ayan no, nakakatuwa. Available na tong mga self-check-in nila na counters. Pero based dito, parang nakalagay pa lang is Sempak tsaka United Airlines. So baka ito pa lang yung available na airlines for self-check-in. Pero sobrang makakatulong na yan magbawas dun sa mga check-in counters. Ayan. So situation ngayon sa NAIA, wala pa masyadong tao ngayon. So yung flight natin is papuntang Singapore muna, which is sa 7 PM. So maganda naman is 3 hours before nandito na tayo and open na yung check-in. So hanapin muna natin kung saan. So pagdating nyo dito sa NAIA, check nyo muna tong screens dito kung saan yung check-in counter. So tayo, Singapore Airlines SQ921 for 7 PM. So nasa D21 to 29 siya. Nandito na tayo sa check-in counter ng Singapore Airlines. So actually makita nyo, ang dami nilang check-in counters. So itong buong D section, kaya hindi rin ganun kahaba yung pila. Maganda naman dito kapag nakapag-business class ka, meron silang sariling counter. Ayan. So, hindi na kayo pipila pag business class. So, dito parang 3 check-in counters ata for business class. Ayan. So, hintayin na lang natin yung pila natin tsaka mag-check-in tayo. Done na sa check-in. So, ayun. Sobrang bilis lang ng process kasi nga meron talagang separate, I think 3 to 4 check-in counters for business class. So, as in, pagpunta natin doon, walang pila, tayo na yung inasikaso. So, I think mga 10 minutes lang. Kaya, sobrang, parang 2.5 hours pa ngayon para mag-flight. So, ang next naman natin gagawin is, pupunta tayo sa security, saka sa immigration. So, alam ko meron ding separate line for business class. So hanapin natin, tingnan natin kung gaano tayo katagal doon, and after
kasama rin sa ticket natin is yung free lounge access naman sa Silver Chris Lounge. So yun hanapin natin. So check natin ngayon. Ito sa may OFW Immigration, Blue Line. Dito siya malapit sa may counter A. So dito rin actually yung immigration and security process for business class. So ayan, makikita nyo guys ha, walang pila masyado. So dyan tayo. Ang haba pa naman ng pila kanina sa regular immigration. So buti na lang meron tayong separate counter. So done na tayo sa security siya sa immigration. So nakita nyo kanina, as in walang pila. Kaya I think inabot lang tayo ng mga 10 minutes lang with security siya immigration. So yung ano na to, yung section na to, malapit siya dun sa may OFW lounge. Doon sa may, I think counter A ata yun or counter E. Basta yung pinakadulo na malapit sa mga food. And actually, kung ang labas niya actually dito sa may Kenny Rogers, Tapa King, dito sa may dulo na. Diba normally pag sa normal immigration, malapit siya doon sa may mga coach or sa mga bags. Ayan yung parang bagong structure. So dito galing yung separate line na yun. And guys, so hanapin nyo lang yung boarding gate 114. So actually malapit doon yung elevator papunta dito sa level 4. So nandito lahat ng mga lounges. So kung may mga credit cards kayo na may ma-access doon sa Marhaba Lounge, A Lounge, pwede nyo rin dito gamitin. Pero since business class naman tayo for Singapore Airlines, actually meron silang separate lounge. Ayan, so makita nyo dito, even yung Cathay Pacific, meron din silang separate lounge. Ayan. So after naman nung Cathay Pacific, nandito yung Silver Chris Lounge. Ayan. So available to for business class sa Singapore Airlines and mga airline na part ng Star Alliance. So papasok tayo dito at papakita lang natin yung boarding pass natin. Ayan, so nandito tayo sa isang corner dito sa may Chris Flyer Lounge. So, ayan, medyo tahimik lang tayo kasi nga, syempre, i-respect natin yung privacy ng mga ibang mga passengers dito. So, makikita nyo, papakita ko lang sa inyo quickly kung gaano siya kalaki. Ayan, so makikita nyo ganyan siya kalaki, wala masyadong tao. And maraming mga chairs dito na pwede ka mag-relax. Talagang convenient na lalo ngayon na ang flight ko pa is 7 PM. So meron pa mga 2.5 hours tayo na maghihintay for our boarding. So maganda naman dito sa lounge na to is mamaya pakita kasi may mga food din dito na hindi pa tayo kumakain ng lunch. So dito na tayo kakain ng snacks. Pero syempre excited din tayo later sa anong isa-serve naman sa atin dun sa plane mismo. So hindi rin tayo masyadong kakain. And check natin. So ito bongga cheese and cold cuts platter. Meron ding pomelo salad, apple crumble, meron ding mixed fruits dito. Tingnan natin yung food. And so may pasta, may roast pork. Pa natin iba. So ano to? Parang siyang for tom yum soup to. So meron ditong soup. So syempre, meron din mga bottled water na pwede niyong kunin. So, may mga dinner rolls, pan de coco, mga jam spread. Meron din mga tea, coffee, and even mga juices. Alcohol, meron din sila mga soft drinks, tonic water, and meron ding mga selection dito ng wine, vodka. Ay, gusto ko to. Bombay Sapphire. Pero di mo na tayo mag-alcohol kasi mahaba pa yung flight natin. So, check naman natin. So, ano to? Chow mein daw. Grilled chicken with spiced peanut sauce. So, parang satay. Meron din sila Japanese siomai. Oh wow, kiampong. And meron din sila dito mga 4 nachos. Ayan, tsaka mga sauces.
So ayun guys, kumuha na tayo ng food dun sa may buffet area dito sa main lounge. So yun nga, konti muna yung kinuha natin kasi itong buong flight natin, sobrang daming food. Ngayon, while waiting for our flight, discuss ko muna yung details nung ating journey going to Rome. Manila to Singapore, it would take around 3 to 3.5 hours yung buong duration ng flight. So after that, pagdating natin sa Singapore, meron naman tayong 3-hour layover. So after nun, pwede rin tayo mag-access naman nung Singapore Airlines lounge doon sa mismong Changi Airport pagdating natin doon. So maghihintay lang tayo ng flight. So after nung ating layover, yung Singapore to Rome naman na flight natin is siguro abutin siya ng mga 13.5. Ayan, so pag inad nyo lahat yun, all in all, siguro mga 19 hours and a half yung whole journey natin from Manila to Rome. So ditong i-share sa inyo na I think based dun sa mga experience ko na rin before traveling na mga long haul flights, ito yung nakatulong talaga na at least maging comfortable. Pero syempre, yung flight alone, sobrang hirap talaga nung 13 hours flight, pero kakayanin natin. So make sure na yung mga long haul essentials nyo, meron kayong isang pouch na madali nyo ma-access doon sa mismong airplane. Okay, so start is yan. So meron akong eye mask dito. So make sure na pumili rin kayo ng magandang eye mask kasi yun nga, dahil nga this is a red eye flight. So ang flight natin, di ba, 1 AM dito sa Singapore, tapos dadating tayo sa Rome ng morning na, di ba? So it's essential talaga na magkaroon kayo ng good sleep sa plane, di ba? So syempre, one is having a good eye mask. Ito namang susunod ko is mga pangtitas. Ayan, so susunod naman is yung mga essential oils sa mga menthol. Ako talaga normally sa plane, pag sobrang tagal ng flight, sobrang sumasakit ulo ko. So ito yung mga kating ko. Ayan, so nakakatulong talaga yan to soothe yung sumasakit yung ulo mo during the flight. Next naman is toothbrush. So iisipin nyo bakit toothbrush? Kasi kung iisipin nyo, ang flight natin going to Rome from Singapore, 13 hours yun. Diba? So syempre kakain ka rin after meal. So maganda may toothbrush ka para ma-freshen up ka. May toothpaste ka kung may toothbrush. And then, ito, meron naman akong lip balm. Ayan. So, especially sa mga long flight, manonotice mo talaga na sobrang madadry yung skin mo, madadry yung lips mo, so pwedeng mag-chop yung lips mo. So maganda prepared ka rin doon. So ako personally dadala ako ng lip balm. So lalagay ko siya bago ako matulog doon sa flight. And ito, meron din akong backup na chopstick if in case. So itong next ko naman is magandang ano ba tawag dito? Earplugs. Ayun. So kung ako katulad nyo na humihilik, syempre most likely meron din mga ibang passenger na humihilik. So para to be on the safe side, para hindi mo marinig yung sarili mo saka yung katabi mo, mag-earplugs ka na rin para makatulog ayan, ng facial mask. Yun. So sabi ko nga, 'di ba, nakaka-dry talaga yung pressurized plane. So maganda na after nung first meal service, so 'di ba pagkasakay natin, isa-serve yung food. So after nun, magre-ready na mag-sleep yung buong cabin. So pwede na dun kayo maghilamos, itanggalin niyo yung mga mag-skincare kayo. So sama nyo na rin doon para at least medyo makatulong sa comfort nyo. So ayun lang yung mga masasabi kong long haul essentials ko na hopefully makatulong na mabawasan yung discomfort of flying long haul flights. So ayun, maghihintay muna tayo ng flight natin and update ko kayo later. I-share ko naman sa inyo yung ating flight experience going naman from Manila to Singapore with Singapore Airlines. So see you guys later!
Hi guys! Ayan, nandito na tayo order na tayo sa plane. So, nagkitay na lang tayo no full service. So, papakita ko sa inyo yung business class seat dito sa flight natin from Manila to Singapore. So, even 3-hour flight lang siya. Sobrang ganda at comfortable yung chair. I think nare-recline pa to kung gusto mo mag-nap mamaya. Yun, hintayin muna natin yung food service natin. While waiting, papakita ko sa inyo yung mismong chair. Start muna tayo dito. So, guys, tingnan nyo, napakalaki din ng entertainment console nila. So, as usual, sobrang daming available na mga movies, series, and all. And then, meron ka parang sandalan dito and meron dito parang console na pwede mo buksan. Kasi makikita nyo, meron siyang dalawang USB outlet and universal outlet din. And merong complimentary water. And of course, nandito rin yung menu natin. And lastly, meron din sila provided na headset para naman sa entertainment. So, ganyan siya. Limang seat natin, tingnan guys. Napakalaki niya. So, sa isang row, 4 lang siya. Ito ako sa may window seat. 20K. So, buti wala tayong mga katabi dito. Pero ganyan siya. Bale, 1-2-1 configuration. Tapos guys, dito naman sa tabi natin, nandito yung reading light mo. Just in case na pag mamaya patayin na nila yung ilaw ng cabin, pwede nyo gamitin to for reading lights. So, yun. Dami niya. Diba liwanag? So, off na natin. Ayan guys, sinerve na nila yung starter na on salad. And on the side, meron ding juice or wine or champagne or bread. Sinerve na nila yung main dish. So yung order ko, yung mahi-mahi with sweet and sour sauce nila. Na tayo dun sa main course. For now, I'll rest muna and nakakatuwa kasi maraming updated na bagong movies dito. So, particular, hindi ko pa napanood tong Freakier Friday. Ayan. So, hindi ko siya napanood nung nag-showing siya sa Philippines. So, at least, nandito siya sa entertainment ng Singapore Airlines. So, update ko na lang kayo mamaya once magland na tayo sa Singapore and pakita ko sa inyo naman paano tayo lilipat naman dun sa connecting flight natin going to Rome. So, see you guys later! Ngayon, hinihintay lang namin sa notice kung saan yung connecting gate namin kasi hindi pa lumalabas. So, for now, pagkalabas nyo dito sa may arrival, make sure na sundan nyo lang yung araw na transfers. So, huwag kayo dun sa arrival lang. So, ayan. Dito kami sa A11 Terminal 3. Ayan. So, it's already 11 ng gabi. Ang flight naman namin papuntang Rome is 1:55 pa. So, may mga 3 hours pa tayo. So, nandito kami ng 11 PM na. So, nahanap na namin yung boarding gate namin. Kaso 3 hours pa eh. So, magla-lounge muna kami. So, ako in particular, kasama sa business class natin is yung lounge access natin dito sa Silver Chris Lounge dito sa Terminal 3. So, check din natin to. So, ayan, kakain tayo. Pero syempre, yung ating favorite na laksa, check natin kung may laksa dito. Nandito tayo ngayon sa loob ng Silver Chris Lounge. Sobrang daming tao dito kasi tingin ko maraming flights dito from Singapore na red-eye flight. So siguro yung mga papuntang Europe din na ibang destination sabay-sabay. So talagang punuan dito. So ito lang yung naupuan ko. Maganda naman dito is para siyang business class seat din na may para kang pad dito, tapos may mga
outlet din, may mga may desk na pwede ka mag-work. So ganito itsura nyo. Ayan, ganyan siya. So very spacious naman siya. And very private. So ayun, dito muna tayo sa sa lounge maghintay. Siguro may 1 hour pa before our boarding. So hintay muna tayo doon. Pero nakakain na ako ng mga food dito sa lounge. Sarap. Actually masasarap dito yung mga food sa lounge. So make sure na kung may layover kayo, try nyo talagang dumaan dito. And syempre, hindi mawawala dyan yung laksa. So meron din silang sinaserve na laksa na sobrang authentic and sobrang sarap. So yun, bago muna tayo pumunta sa Europe, titikim muna tayo ng mga Asian food. Kasi doon magsasawa na tayo pag nandun na tayo. Ayan, so see you guys later. Dito na tayo sa second leg ng ating trip, which is yung flight natin from Singapore to Rome. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kalaki yung seat natin. So tingnan nyo ha. Yan yung harap natin. Yan yung console. Tapos guys, nandito yung malaki kong bag. So mamaya ihiga natin yung seat ko. Tapos pwede natin extend yung paa natin dyan. So ayun, naghihintay lang tayo ng food service. Kasi medyo turbulent pa. Pero after that, matutulog na rin tayo. Ayan, so medyo tahimik lang tayo kasi nandito na tayo sa plane. So kita nyo naman kanina, meron tayong 3.5 hour layover sa Singapore Changi Airport Terminal 3. And we were also able to access yung Silver Chris Lounge sa Terminal 3. So at least meron tayong pinagstayan, maraming food, nakakain tayo ng laksa. So this time naman, nandito tayo sa second leg natin ng flight, which is yung Singapore to Rome. Ngayon, hinihintay ko lang yung food service ng pinaprepare lang siya ng cabin crew. Pero gusto ko lang guys, pakita to quickly na sobrang laki nung seat nitong business class na to compared dun sa Singapore to Manila. Yun, sobrang excited na ako matulog, mukhang komportable. Kaya naman, bago natin i-end tong video na to, sinabi ko sa inyo na nabook natin tong business class flight natin sa Singapore Airlines by paying only 2,700. So, how am I able to do that? It's actually using yung KrisFlyer miles ko. So, for this flight, itong Manila, Singapore, Rome, it cost me 103,500 KrisFlyer miles. And nagbayad tayo ng 950 pesos or so na taxes and fees. So imagine niyo guys, yung grabe yung lahat ng conveniences. Tapos binayaran lang natin 950 pesos. So yung iba naman is yung pabalik na flight natin na from Barcelona to Singapore to Manila. I believe nagbayad tayo ng mga 1,000 something. So, bali yung total na binayaran ko for this whole trip is only 2,600. Pero, ang total na nagamit ko na KrisFlyer miles dito is 107,000 KrisFlyer miles. So, marami rin talaga yun. Pero, in a way, matagal ko talaga ding inipon yun. So, sa lahat ng mga travels ko, I'm using this particular credit card na para lahat ng mga travel spend ko ma-credit into KrisFlyer miles. So before ko pakita to, gusto ko na mag-thank you sa mga katulad ni Jax Reyes ng Kaskasan Buddies na hindi nila gini-gatekeep yung mga ganitong information. So it's actually started mga 2023 nung nakita ko yung TikTok videos niya. So I think before pa to ng KKB na you can actually use yung mga spending nyo or credit card na
to actually earn miles na pag inipon mo, makiklaim mo tong mga katulad ng mga flights. So since then, talagang lahat ng travels ko, ting ginagamit kong credit card. And nakaipon talaga tayo. Para lang sa nanonood nito and interested din on how you could actually earn miles then while traveling, while using your credit card abroad sa mga travels. So ito yung papakita ko sa inyo. I'm not sure kung visible siya, but it is the East West Singapore Airlines KrisFlyer World Mastercard. Gusto ko na rin siguro na tapusin yung vlog na ito dito sa ating flight kasi honestly medyo pagod talaga tayo dun sa whole flight. Sobrang isa talaga to sa mga trip na nilulook forward ko, and I hope na yun nga, mag-enjoy kami. And so sana mapakita ko rin sa inyo kung mga experiences natin dun sa Rome, sa Italy, and sa iba pa natin pupuntahan. Lahat ng mga food na makakain natin, I hope na mapakita ko sa inyo lahat. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. This is Checha Santos, and see you on the next one. Bye!